Plateau Elementary School, school year 2020-2021. Welcome. Parents Orientation. Roy A. Mulanda, Class Advisor of Grade 4, Melchora Aquino. Plateau Elementary School, Parents Orientation, school year 2020-2021. Prayer. God of grace, we open our hearts and souls to worship to you. Thank you that today we dwell in your kingdom and live in your presence. Thank you that as we gather together to join with all Christians across the world to glorify your holy name, come be with us, inspire us, and lead us into our time together. We ask all this in beautiful name of Jesus. Amen. Our agenda for our orientation: first, Oplan Balik Eskwela; second, safety protocols; third, modes of learning delivery such as online learning, digital learning, modular learning; fourth, materials depot storage area such as module issuance process, issuance books; fifth, class schedule such as video class, digital worksheet, text-based learning platform. 6. Mga tungkulin ng mga magulang. And the last, the others matters. We go to the Oplan Balik Eskwela. Para sa pagbubukas ng klase, papasukin ba ang mga bata sa eskwelahan kahit hindi pa mapupuksa ang virus? Alinsunod sa DepEd Order 007, Series of 2020, at sa pagbibigay prioridad ng kagawaran ng edukasyon sa kapakanan at kalusugan ng mga guro at mag-aaral, hindi magiging face-to-face ang pag-aaral sa pagbubukas ng klase. Para sa pagpatuloy ng edukasyon, paano ang mga mag-aaral na walang internet connection at gadgets sa bahay? Paano sila maaaring matuto? Sa ilalim ng Learning Continuity Plan ng Department of Education, nakapaloob ang mga learning delivery modes na maaari nilang gamitin bukod sa online learning. Gagamitin rin ang mga self-learning modules, TV at radio sa pag-aaral ng mga estudyante. Sino ang matuturo sa mga mag-aaral kung hindi face-to-face? Mahalaga ang papel ng mga magulang o guardians ng mga estudyante habang pinatutupad ang distance learning. Sila ang magiging gabay ng ating mga learners upang maging posible ang patuloy na pagkatuto. Paano ang mga guro? Magsasakripisyo ba ang kalusugan nila? Tulad ng ating mga learners, hindi rin magiging face-to-face ang pagpasok ng ating mga guro. Maaari nilang ipagpatuloy ang serbisyo at pagtuturo habang mananatili sa loob ng bahay. May bayad ba ang learning modules? Ang learning modules na ginagawa at ipamimigay ng DepEd ay libre o hindi kailangang bayaran. Kailan ibibigay ang printed materials na pag-aaral ng mga bata? Magiging available ang mga printed materials na maaaring gamitin ng mga mag-aaral bago ang pagsisimula ng klase sa October 5, 2020. We have safety protocols. Okay? Here,
Protect yourself and others from getting sick. Wash your hands, of course. Here are the 50 precautions. Wash your hands with soft and running water when hands are visibly dirty. If your hands are not visibly dirty, wash them with soft and water or use an alcohol-based hand cleanser. Safety protocols. Minimum health and safety standards. Okay, of course, we have social distancing, 2 meters or 6 feet. Modes of learning delivery. Okay, ano ba ang modes of learning delivery? First, online learning. When we speak of online learnings, may sariling gadgets na magagamit sa oras ng klase. Mayroong stable internet connection available mula 8 a.m. to 12 noon, Lunes hanggang Sabado. Walang printed learning materials. Modular learning. Walang sariling gadgets na magagamit, walang stable internet connection, at mayroong printed learning materials. Mode of issuance process. Okay? We have visualization of learning pocket, the process of going to school by parents. Of course, we have a big gate. Prior to entering the school, step, and then we have the learning pocket, and then go and balik sa big gate. Issuance of books. Ang pamimigay ng aklat ay isasabay sa pamimigay ng mga module. Magdadala ng eco bag para lalagyan ng modules at aklat. Class schedule. Ang class C ay simula 8 to 12:20 ng tanghali mula Lunes hanggang Sabado. Isang oras ang gugugulin sa bawat asignatura. Ang mga guro sa bawat asignatura ay papasok sa platform link na ibibigay ng mga class advisors. Marapat na pumasok at nagsimula sa tamang oras ang bata sa pag-aaral. Magsuot ng uniforme habang may klase, kung walang uniforme ay puting t-shirt. We have a class schedule of grade 4 Melchora Aquino, of course, with the advisor, Roy Mulanda. Okay, we have in the MWF and then TTH. Okay, we have 8 to 9, the science, 9 to 10, math, 10, we have 10 to 12, 10:20, the break time, 10:20 to 11:20, of course, the ASP, and then the last subject in MWF, 11:20 to 12:20, Filipino. And in the TTH, APP, and then followed by English, MAPE, and EP. Video class. Ano ba tinatawag na video class? Ang video lessons na ito ay nakalalagay sa bawat tablet na ipamimigay o ibibigay upang panoorin ng bawat bata. Digitized worksheets o school-based worksheet. Ang mga worksheet na ito ay ipamimigay din sa bawat bata upang magbigay ng karagdagang kaalaman at magpatibay ang matamong kaalaman mula sa mga aralin. We have text-based learning platform. Okay, Facebook, Messenger. Mga paalala sa Messenger Classroom. Bago pumasok sa Messenger Classroom, ihanda ang Messenger Classroom. Iwasan ang pagpapadala ng mga mensahe sa Messenger Classroom bago magsimula ang klase. Pumasok sa tamang oras, maglaan ng 10 to 15 minutes
bago magsimula ang klase para sa attendance. Gamit ang heart na emoji. Maglagay ng reaction sa mismong mensahe ng guro na nakalaan sa attendance. Iwasan ang pagliban sa klase. Ang guro ay nagpapadala ng personal message or PM sa mga mag-aaral na hindi makapasok upang alamin ang dahilan ng pagliban. Bago magsimula ang klase, una, ihanda ang mga kagamitan. Ilagay ang learning packets sa tabi ng mag-aaral, maglaan din ng panulat at papel. Pangalawa, ihanda ang paligid. Siguraduhing maaliwalas na may sapat na liwanag at malayo sa anumang sagabal, TV, radio, laruan ang loob ng pag-aralan ng bata. Third, ihanda ang sarili. Aktibong makilahok sa klase, makinig na mabuti sa guro habang nagkaklase. Of course, una, gumamit ng emojis sa tulong ng mga emojis na napakaloob sa Messenger na ipapahatid ng bawat isa ang iba't ibang uri ng mensahe. Pag-aralan at sanayin ang mga gamit ng emojis na ito upang maging maayos ang daloy ng komunikasyon sa Messenger Classroom. Mayroon tayong thumbs up kung naintindihan ang impormasyon o panuto. Raise hand kung nais sumagot sa gitna ng discussion. Cry kung may hindi naintindihan o may gustong linawin. Zip up. Signal ng guro na ang ibig sabihin ay tumahimik o tumigil sa pagpadala ng mensahe. Hayaan ang mga bata na mismong gumawa ng mga aralin, maaaring gabayan ang mga magulang upang higit na maunawaan ang mga aralin. Siguraduhin na ang buong pangalan ng mga bata ay ginagamit sa Messenger Classroom or FB accounts upang agad na makilala ng mga guro. Palitan ang profile picture na nakasuot ng uniforme dahil ito ay formal na account na nakalaan para sa pag-aaral. Ang mga katanungan ng mga bata tungkol sa aralin ay mangyari o na personal message, PM sa guro upang hindi matabunan sa Messenger Classroom at masagutan agad ng guro. Iwasan ang pagpadala ng ibang mensahe, maging mga larawan, video at komento na walang kinalaman sa aralin sa pagitan ng oras na 8 to 12:20 hanggang tanghali o sa loob ng oras ng klase. I-PM na lamang ang guro kung hindi ito maiwasan at kung importante ang mensahe. Number 6, maaaring pong alisin sa Messenger Classroom ang mga bata na sobrang ingay, hindi nakikinig, o gumagawa ng mga bagay na nakakaapekto sa daloy ng klase o maipasok muli kapag handa ng makinig at makilahok. Mga tungkulin ng mga magulang. Una, ang mga magulang tagapag-alaga ay kaagapay ng mga guro sa pagpapaunlad ng pagkatuto ng bawat mag-aaral. Sa gitna ng pandemya na kinakaharap ng ating bansa, inaasahan na kaakibat ng mga guro ang mga magulang sa tinatawag na New Normal Education. Second,
Bago magsimula ang klase, sikaping makapag-almusal, makaligo at makasuot ng uniforme, PE uniform o puting t-shirt ang mga bata upang maramdaman nila na sila ay pumapasok sa paaralan. Third, pakisundan ang mga gawaing itinuturo ng mga guro, bagaman ang mga magulang ay siyang gumagabay, hayaan ang mga bata na tumatayo sa sariling mga paa at magdesisyon lalo na sa pagsagot sa mga gawain. Fourth, iwasan ang pagsisend ng mga comments, video at larawan kapag hindi kailangan at walang kinalaman sa usaping pampaaralan. Magmensahe sa guro kung may mga importanteng katanungan, paglilinaw at iba pang tungkol sa bata. Fifth, makikiisang sa mga anumang gawain pampaaralan ng mga guro dahil ang mga iyon ay nakatuon sa kapakanan ng mga bata. Magtulungan po tayong lahat para sa pagkatuto ng mga anak. Subject, teachers. Mrs. Jeline It's de Guzman. English teacher. Maria Teresa Esteban, MAPI teacher. Roy Mulanda, Science and APP teacher. Jovita B. De la Cruz, Filipino teacher. Mrs. Ligaya V. Grafel, AP teacher. Vivian H. Gerhim, Mathematics teacher. Maraming salamat po. Thank you.